So good afternoon guys, it's me again, Makina Adventure TV, at nandito naman tayo magbahagi ng aking mga nalalaman tungkol sa larangan ng automotive, no. So makita nyo sa aking harapan ngayon, no, meron tayong ginagawang preno. So servicing lang naman to, linis preno, no. Kaya yung i-content ko ngayong araw na to, paano maglinis ng preno, yung tamang paraan, paano yung aking ginagawa, paano ko nalilinisan yung preno ng maayos ng customer natin. Okay, so para ma-educate din yung mga car owner, no, tsaka yung mga mekaniko natin dyan na sakaling may makuwang idea kung paano ko to ginagawa, no. So palitan natin ng kaalaman, no. Kumukuha rin ako sa inyo ng kaalaman, so i-share ko rin kung ano yung mga nalalaman. Okay, itong klaseng ginagawa ko ng preno to is brake drum. So sa likod to ng isang sasakyan. So ituturo kong ito, isa to sa mga basic na pundasyon ng pagiging isang mekaniko. Dapat marunong tayong maglinis ng preno, no? So dapat alam natin kung paano yung basic na gagawin dito, mga kamakina. Okay, so makita nyo po yung ating brake shoe dito, marumi. Yan, napakadumi po ng kanyang likod ng preno. So bago ko po simulan, maaari lamang na pakisubscribe po ang aking channel at paki-follow din po ang aking FB page, Makina Adventure TV. Yan, so kaya tayo nakapag-upload ulit, gawa ng kabisihan. Yan, naisip ako mag-upload dahil napakahalaga po itong aking isi-share, no. Dahil dito po sa preno nakadepende ang buhay ng ating ng pasahero at ng driver, no. Kung hindi po ito record na na-check, maaaring nakakaligtaan po natin yung mga piyesang dapat palitan. Kaya ito, ituturo ko po sa inyo paano yung procedure. Okay, so unang-una, silipin po natin yung kanyang mga lining kung makapal pa. Yan, kagaya po nito, makapal pa naman yung lining. So kung halimbawa ang preno nyo ibihira lang mabuksan, bihira lang sa loob na 5 taon, isang beses pa lang nabubuksan. So mag-isip-isip na po kayo mga car owner, dapat papasilip nyo na po yung inyong mga preno. Dapat to, every change oil, sinasabay nyo yung pag-check ng mga preno sa mga mekaniko nyo. Dapat nire-recommend, sinasuggest nyo yan na gawin nila para hindi po makompromiso ang inyong pagbiyahe. So una check nyo po kung may kung makapal pa yung lining. Yan, sabi ko na nga po kanina. Then check nyo rin po itong kanyang wheel cylinder. Yan, kung may leak, sikwatin nyo lang po ng screwdriver. Pag nakita kayo mga basa-basa na brake fluid dyan, sabihin may leak po yan ng brake fluid. So kailangan nyo na pong palitan yung repair kit nito, or papalit po kayo ng isang buong wheel cylinder. So kabilaan, check nyo po. Yan, pag may nakita po kayong mga basa-basa, senyalis po yan na kailangan ng palitan ng wheel cylinder. Yan, huwag nyo po patatagalin yan kasi preno po ito. Basta't usapin yung preno, dapat po lagi tayong on time magpalit kung yung mga kailangan palitan. Ayan. Then pangalawa po, check natin kung may grasa tong kanyang mga ginagalawan ng brake shoe. Ayan, kung tuyo na po yung grasa niya, lagyan niyo po ng grasa, no? Lagyan niyo po ng grasa. Ayan, check niyo po dito, tatlong point po yan, isa, dalawa dito, at isa sa ilalim dyan. Check nyo po yan, dapat yan gumagalaw ng maayos, kasi pag hindi po yan gumagalaw ng maayos, maaaring mag-stack up tong brake shoe, no? Uminit, at habang tumatakbo kayo namamalay, umusok na po yun yung mga preno. So dapat yung i-check din po natin yan. Magkabilaan po yan, isa, dalawa, at tatlo. Ayan, so yun po yung i-check dito sa ating mga brake shoe. Then check rin po itong kanyang brake drum. Yan, kung marumi, palalibisan nyo lang ho talaga. So kasama na po inspection sa paglilinis. Yang salatin nyo po itong kanyang brake drum kung may kanto na or may lalim na po yung kanyang drum, no? Pag may kanto na po yan, magpalit na po kayo, no? Madulas na po yun pagka ganun. Hindi po maganda ang kapit ng preno nyo ng brake shoe doon. So sa paglilinis naman po, kung gagawin natin is lilihain natin tong kanyang lining. So ito, kuha po kayo ng liha na magaspang, then lihain nyo po yung kanyang kilid. Yung kanto lang po nung lilihain nyo dito, no? Yan. So huwag nyo masyadong pakapod po rin. Yung mga kanto lang po yung lilinisin. Yan, lilihain nyo po yung magkabilaan. Then after nyo pong lihain, pwede nyo yung brush in, no? Para matanggal yung mga alikabok. Brush nyo lang po. Yan, para malinis naman yung ating preno. Pag mas malinis po ang preno, mas maganda po ang kapit nyan. Ako po nagsasabi sa inyo, katagal ko na pong gumagawa ng mga preno. Isa sa mga dahilan kung bakit humihina po yung mga preno natin ay dahil napakarumi. So
So iniipit na ng drum at shoe yung alikabok, kaya nangyari dumudulas po. So pagka walang dumi yan at kontak sa kontak ang lining at ang drum, mas maganda ang kapit. And so after nyo pong brushin, gamit po kayo ng brake cleaner kung may budget kayo. Ito, maganda po ito palinis ng preno, matutunaw po yung mga alikabok, mga grasa-grasa, matutunaw po itong brake cleaner. Okay, kung wala lang po kayong budget, pwede naman na po yung tubig or tubig na may konting sabon, then banawan pa yung tubig ulit, tapos patuyuin nyo na lang po bago nyo ikabit yung brake drum. So meron pong gantong nabibili na matapang talaga, no, na once na in-spray nyo po, talagang konting spray lang, laglag lahat ng dumi. So guys, text nyo lihain itong kanyang brake drum. Yan, lihain nyo po yan. Kailangan gumaspang po itong brake drum. So pagkatapos po dyan, lagyan na ng grasa itong mga grease point nya. So ginagawa ko dito, tinatanggal ko po muna itong kanyang hold down spring. Yan, tatanggalin po muna natin yan para tanggalin po ito para hindi sagabal, hindi mahirap pihitin. So ilagyan na po natin ng grasa. Yan, sagitin nyo lang po dito. So kahit konti lang po, no, para hindi pumunta dun sa may lining yung grasa. So ayan po mga kamakina, nagyan pa rin ng grasa yung kanyang greasing point. So okay na po tayo sa preno natin. So mag-adjust tayo ng handbrake, yung kanyang lalim, dito tayo mag-adjust. Yan, sikotin natin pataas. So tansyahin nyo muna, no, ikabit nyo yung drum, tapos paikutin nyo. Dapat may konting sayad-sayad pagka inaan nyo siya, iniikot. Huwag naman sobrang sikip, yung tama lang, no, para kasi pag sumakay pa na nalagyan pa ng load yan, lalaki pa yung play na itong ating drum. So kahit mga 5 muna, tapos pwede nyo ikabit yung drum para matesting nyo kung okay na ba yung adjustment. Ayan. So okay na to, no? Okay na yung adjustment ng drum. So pag kinapakan nyo yung preno, nasikip na yan. Yan, may side na siya ng konti. Yan. So ganun lang. Kung medyo maluwag pa siya, adjust lang nyo ng adjust hanggang sa makuha nyo yung perfect na adjustment para doon. So guys, huwag nyo kakalimutan lagyan ng grasa tong kanyang mga sa wheel bearing hub nya, para in case na napadaan kayo sa baha, tapos kailangan tanggalin yung inyong mga brake drum, hindi kayo mahihirapan na bakasin yung brake drum. Yan, lagyan lang grasa dito. So good lang, napakadali lang, di ba? So hindi lang po change oil lang maintenance sa ating sasakyan, no? Check natin yung preno natin kasi buhay po nakasalalay dito pagka napabayaan natin ito. Yan, so lagyan nyo rin po itong kanyang mga stud para yun nga, hindi kalawangin. So ganoon na po kadali maglinis ng preno sa likod, no? So tapos niya, pag nakabigyan na po yung gulong at yung drum, paikutin nyo kung may sayad. Yan. So pagka smooth naman na po, okay na po yan. Yan, okay na po yung preno niya pagka ganyan. So lipat tayo sa unahan na preno, no? So mga kamakina, ito naman yung kanyang front disc brake, no? So disc brake type to, yung kanina drum brake type yun, no? Ito naman disc brake type. So yan, binakas ko na po yung kanyang caliper. So may 14mm na bolt lang po yan dito. Gamit lang kayo ng 14mm na wrench. Yan, so ito yung tanggal nyo. Tapos check nyo yung kanyang brake pads. So ito yung brake pads nya, no? Check nyo yung lining kung makapal pa. So madali lang po yan tanggalin mga kamakina, kasi nakakapit lang po yan. Ganyan lang po yan, no? Hihilahin nyo lang po yan pagka binaklas nyo. Yan. So sensya na po, medyo yung video ko kasi ako lang po nagbibideo. Yan. Ganyan lang po siya. Hihilahin nyo lang po yan magkabilaan. Tanggal na po kagad yan. Okay, so yan. Ito makapal pa to. Kasi last time nagpapalit po sa akin to last year ng brake pads.
dahil manipis na rin. So napalitan ko na po ito at makapal pa yung kanyang preno. So wala pong dahilan para palitan po natin to. Okay, so after nyo ma-check yung kanyang yung kanyang brake pads na makapal pa, check nyo po yung kanyang run out ng kanyang rotor disc kung may kain. So ito wala naman, sobrang konting-konti lang pero tolerable naman siya. So pag nakita talaga may alon yan, so dalawa lang pwede yung gawin, either ipa-reface nyo sa machine shop or magpalitan po kayo ng bagong rotor disc. Especially po kung nakailang reface na po kayo ng rotor disc, so kailangan palitan nyo na po kasi numinipis po ito. Pag numipis po ito, hihina po yung braking force ng inyong mga preno. So may possibility na pag biglang preno kayo ng malakas, may possibility na mabiyak. Kaya kung maraming beses na kayo nagpa-replace ng rotor disc, maganda magpalit na po kayo ng rotor disc sa susunod na magkaroon po siya ng tama ulit. Okay, so ganun po. Then ganun, lilihain lang po natin to, yung kanyang mga kamakinang liha po ito, hindi harap at likod po ng rotor disc. So pwede siyang lihain dito sa likod habang pinapalkot niyo yung kanyang rotor disc. So paikutin nyo ulit. Yan, silipin nyo lang kung saan pati nyo na liha para hindi kayo tumagal. Lihain nyo lang po yung kanyang kanto. Kaya po rin tayo ng parts cleaner. Yan, yung mga sulok-sulok, sprayan nyo po. Okay, mahiyang gamitin kapag nyo pong titirin. So don't worry, di mo po nakakasira ng mga rubber tong brake cleaner pads. Dapat likod sprayan nyo. Ayan, parang wala yung mga likabok, yung mga dumi na dumikit sa kanyang surface, para mas magandang kapit ulit. Isa po sa mga nakakalitan i-check ng mga mekaniko sa kanilang mga preno or ginagawa nilang mga preno, itong caliper pin. Yan, yung mga caliper pin. Ito guys, ito ang tigas po, ang tigas sugutin. So kupersahin niyo po siya bago matanggal. Yan. Ayan, ito po yung caliper pin. So ginagasahan po to kung every time maglilinis kayo ng preno, kasi once na po ito ay mag-stock up, malaking problema po. Maaari pong pudpud kagad yung inyong mga brake pads na hindi nyo namamalayan. Then pag napudpud yung brake pads hanggang sa kanyang pinakabakal na point, maaari niyang kainin itong rotor disc. So marami pong gastos ang mangyayari pagka ito napabayaan. Ito lang po, simpleng paggagarasa lang. Pag ito pong nakalimutan, talagang mapagastos kayo ng sobra. Lagi nagasahan po ito, brilinis nyo ng preno. Ito po kasi yung nag-hold sa caliper, parang ito po. Dalawa po ang caliper pin nito, isa taas at sa baba. So pag nagpe-preno kayo, gumagalaw po kasi yan. Yan, gumagano'n po yan, no? Gumagalaw po yan once nagpe-preno kayo. So pag hindi na gumagalaw, ipilin na lang yung brake pad sa rotor disc hanggang sa mapudpud talaga ng tuluyan. So gasahan po natin to. So linisin po muna natin. So ayan, nagasana po natin. Nakapit na natin dito sa kanyang caliper. Ayan. Ayan, medyo laro-laruin po natin ng konti para kumalat po yung grasa sa loob. So itong isa, nalinis na itong isang kanyang caliper pin. So magasa na po siya. Papasok na po siya dito sa kanyang caliper bracket. Ayan. Ayan, oh. Ayan, so ayan na. Smooth na ulit yung kanyang pag-ikot. Ang galaw niya, smooth na ulit to. Diba? So guys, huwag nyo kakalimutan lagyan ng grasa itong kanyang brake pads dito sa mga yan. Kasi gumagalaw yan eh. Pag kinabit po yan dito, papakita ko po sa inyo. Pag kinabit po niya dito yan, yan. Once na umipit na, tinapakan na po ng driver yung preno, so nag-i-slide po yan, gumagalaw-galaw po ng ganun yan. So kailangan may grasa para smooth yung galaw. Mas maganda may grasa para maganda yung laro ng preno natin. So yan, goods na ulit yung preno ng ating customer. Happy customer. Ayan, so bago nyo po isara yung caliper, check nyo muna kung may tagas dito or punit yung kanyang caliper boot. Kasi once na po yan ay napunit, papasukan na po ng dumi,
at maglalaro po yung piston doon. So makakayod yung piston, magkakaroon na po ng brake fluid leak. So check din po natin yan kung may tagas. Ayan, so bago nyo po isara yan, ganun po gagawin ninyo. Ayan. So ito yung kanyang 14mm, kakabit nyo po dito. So kailangan hipilan nyo mabuti po kasi nalalaglag po yan pag tumatakbo po yung inyong sakyan. So double check na rin po itong taas para rin sigurado kung mahigpit. Ayan. Okay, so yun na po yung paglilinis ng preno. Di ba nyo po nga kalimutan yung mga brake hose, dahil nandiyan na po, nakita nyo na po yung mga brake hose. I-check nyo po kung malutong na or nagkakaroon na po ng mga crack yung mga hose or kung may leak. Yan, check nyo po yung mga fittings kung may tagas. Once na meron po, papalitan nyo na po kagad, huwag nyo na pong patagalin. Budgetan nyo na po kagad para di po kayo malagay sa alanganin. Yan, check nyo na po yan. So yun po, ganun po pag may maintenance ng ating mga preno ng sasakyan, no? Kung tayo po yung mekaniko or car owner, kaya nyo pong gawin to, no? Lalo na po yung mga kapwa-mekaniko ko dyan, shout out po sa inyo. So gawin nyo nang maayos yung inyong trabaho, no? Gaya ng paglilingkod pati sa Panginoon. So ginagawa natin to hindi para tayo ay masiyahan lamang, kundi ginagawa natin to para din sa ating kapwa, no? Ayan, so ganoon na po yung nawa, meron kayo natutunan sa aking video. Ganoon na po yung palinis ng preno. So kakabit na po natin yung gulong. Then yun na po, check na po natin yung higpit. Then papikotin natin yung gulong kung may sumasayad or smooth. Okay, so tulak-tulak ko yung backplate, baka sumasayad. Ayun, I hope po magkita ka tayo sa next video, sa next na aking upload. This is me again, Makina Adventure TV. God bless po sa inyong lahat. And ingat po sa pagmamaneho.